Kaibigan, narinig mo na ba ang tungkol sa Mark of the Beast? Revelation chapter 13, 16 to 17. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in the right hand or in their foreheads. Magandang umaga po, magandang tanghali, magandang gabi po sa lahat. Anumang araw, oras na dumating sa inyo ito. Sinasabi nila na ang mark of the beast ay ito raw ay ang microchip. May nagsasabi naman na ito yung barcode at may nagsasabi naman na ito ay ang digital world natin. Pero ang tanong, ano ba talaga ang sinasabi ng Biblia tungkol dito? At mas mahalaga, paano tayo dapat maghanda bilang mga mananampalataya? Sa Revelation chapter 13, sinasabi na darating ang panahon na ang mundo ay magkakaroon ng isang global system or one world government system kung saan hindi ka makabibili o makakabenta kung wala kang marka o mark of the beast o ng halimaw. Ito ay kaugnay sa pamumuno ng Antikristo sa huling panahon. Hindi ito simpleng simbolo lamang. Ito ay isang tanda ng katapatan sa sistema ni Antikristo. At ang babala ng Biblia ay napakalinaw. Ang tatanggap ng mark na ito, mark of the beast, ay tatanggi sa Diyos at susunod sa halimaw, the beasts. Kaya mahalagang maintindihan natin ito. Tatlong bagay ang gusto kong ibahagi. Una, ang markang ito ay tanda ng pagkontrol. Sabi ng Revelation chapter 13, 17, walang makabibili o makabibenta kung wala ka nitong marka. Ibig sabihin, ang marka ay hindi lamang global control. Ito ay pagkontrol din sa tao. Lahat ng tao, mayaman o mahirap, ay mapipilitang sumunod. Ito ay magiging paraan ni Antikristo para kontrolin ang ekonomiya at ang lahat ng tao sa mundo. Ngunit tandaan, hindi naman problema ang teknolohiya. Kung hindi ang problema ay ang pagsamba at pagsunod sa halimaw or beasts. Pangalawa, ang markang ito ay tanda ng pagpili. Pipili ang tao, hindi ito aksidente. Ang pagtanggap ng mark o marka ay sadyang pagpili na sumunod sa Antikristo. Revelation chapter 14, 9 and 10, malinaw ang babala na ang tumanggap ng marka ay makakatanggap din ng paghuhukom ng Diyos. Ibig sabihin, ang may marka ay hindi lang economic system, ito ay spiritual decision. Pinili niya na sumunod kay Antichrist. Pinili ng tao kung kanino siya sumusunod. Sa Diyos ba sa pagtanggi ng marka o sa sistema ng beast sa pagtanggap ng marka? Pangatlo at panghuli, ang marka ay tanda ng paghihiwalay. Ang huling panahon o sa huling panahon, mahahati ang mundo sa dalawang grupo. Una, yung mga sumusunod sa tunay na Diyos at ang pangalawa, sumusunod sa halimaw o the beasts. Ang tunay na mananampalataya ay hindi tatanggap ng marka. Hindi siya magpapatatak. Kahit mahirapan siyang mabuhay, maaaring mawalan siya ng trabaho, maaaring wala siyang makain, ipakain sa pamilya niya, o mawalan siya ng kalayaan. Tandaan, napakahirap nito. Pero, pinili nilang manatiling tapat sa Diyos. Ano ang aral nito sa atin ngayon? Ang aral nito ay hindi pa nangyayari ang mark of the beast sa ngayon. Pero, ang espiritu ng sistemang ito ay nandito na. Pinakikilala na. Unti-unti nang itinuturo sa mundo na sumunod sa maling sistema, yakapin ang sistema ng mundo, tanggihan ng Diyos kapag may nagyaya, no? Saka na lang, walang panahon sa Diyos. At gawing normal ang mga kasalanan.